Sa ilalim ng Executive Order number 203 Series of 1987, itinalaga ang April 9 bilang Araw ng Kagitingan. Ito ang araw ng pag-alala sa Bataan Death March kung saan libu-libong Pilipino at Amerikanong sundalo ang pinilit maglakad ng halos 100 kilometro sa ilalim ng matinding init, gutom at hirap. Makalipas sa mahigit 80 taon, marami sa ating matatapang sundalo ay tumanda na at naging veterano na. At bago pa man ang araw ng kagitingan, ngayong nalalapit na Philippine Veterans Week, muli po natin silang pararangalan at pag-uusapan ang mga batas at benepisyo na isinusulong para sa kanila. Makakasama po natin si Assistant Secretary Domingo Carbonell Jr., ang Deputy Administrator for Operations ng Philippine Veterans Affairs Office. Good morning po, Asek. Good morning. Asek, good morning. Morning. Asek, kailan po ba magsisimula ito, Philippine Veterans Week, at ano po ang tema ngayong taon? Ang tema ng ano natin ngayon, no, yung anniversary is Giting ng Bayani, Pamana sa Salin Lahi. Ayun. Or Valor of Heroes, Legacy for Generations. Okay. Gusto lang natin i-highlight, no, yung mga ginawa ng ating mga veterano, lalo na yung World War II, no, na dapat natin ipaalam sa madla at maging inspirasyon sa kanila at mapamana yung ginawa nila. Ayun. Ngayong ngayong taon po, ano po yung mga line of activities po na Mag-uumpisa kasi yung Veterans Week sa April 6, Monday. Okay. Ito magsisimula sa libingan ng mga bayani sa Fort Bonifacio. Alas 6 ng umaga, meron tayong sunrise ceremony at wreath-laying ceremony. Pagkatapos ng ito, sa mga alas 9 ng umaga, may parade in review para sa mga veterano. Gagawin naman to sa grandstand ng Fort Bonifacio, Hunters ROTC grandstand. Okay, parang bigyan parangal yung ating mga Yes, veterano. tapos- Pero as early as next week po, naghahanda na po Oh, tayo. yes. no? Oo. Busy na. Lahat nag-assemble na kami ng mga veteranong attend. Inaayos na namin yung mga areas na gaganapin yung mga activities natin. Okay. Pagkatapos, ang pinaka-main event nito sa April 9, Araw 9. ng Kagitingan, April 9. Okay. gagawin sa Mount Samat National Shrine. Okay. Asek, may napabalita po na naipasa na sa Senado itong Senate Bill 1719 o yung Philippine Veterans Month Act. Yes. At meron po bang magiging kaibahan ito sa nakagawi ang pagdiriwang taon-taon? Well, ang layunin lang naman ng extended celebration, magiging 1 month yung activities natin, no, nasa Senado na ngayon, under sa Committee on Security and Defense Okay. and Reconciliation, under kay Senator Loren Legarda. Okay. Gusto lang natin ipaigting mas maganda yung ating selebrasyon. Masama natin yung mga iba't ibang grupo, mapa-extend natin yung pabigay ng parangal sa bawat na mga areas na dapat natin bigyan ng parangal. Maganda to, Asik, kasi in this way, mape-preserve yung kasaysayan eh. Oo. Ngayon nga, ilan-ilan na lang yung pamilyar dun sa, kasi ako ay taga Pampanga. Oo. Nakikita ko yung mga maliliit na poste, yung kilometer zero, Yes, yung merong number of kilometers, dun, kung saan, di ba, doon tumitigil, o doon dumaan, rather, yung Bataan Death Lalo na March. ngayon, syempre yung mga kabataan, medyo hindi na sila Yes, into hindi na sila history, pamilyar. pero dapat alam nila to eh. At So, kakatapos lang namin ng Freedom March. No? Ginawa ito February 28 hanggang March 1. Nagsimula sa Kilometer 1 sa Maribeles, Ayun. Bataan. Yun. Nilakad, may tumakbo at nagtapos sa Capas National Shrine. Mga 1,000 rin na higit ang umaten. marami pa Takbo, nang naglakad. Oo. At masaya. Ayun. So, Asek, para po sa mga hindi pa nakakaalam, ano po ba yung papel na ginagampanan po ng Philippine Veterans Affairs Office o PVAO sa mga pagdiriwang po natin na ito? Kami nag-arrange, no, ng mga activities kasama yung mga veterano. Siyempre, rin namin to yung
National Historical Commission. Ayun. Sila in charge lahat sa mga activities na ito. Pero kami nag-organize. At madami kami na Overall. planong mga sub-activities na ginawa. Okay. Well, bukod po dito sa Philippine Veterans Week na magsisimula the week after next week, mayroon pa po ba tayong ibang aktibidad na ginagawa para sa ating mga bayani, para parangalan yung ating mga bayani? Meron kaming tinatawag namin awarding ng U.S. Congressional Gold Medal. Okay. No, ito yung award ng US Congress sa mga taong tumulong sa kanila na sa mga kasaysayan, mas lalo na yung naging kasama sa World War II. Parte mismo. Parte mismo. Yun nandun mismo. Ay dalawang na kami areas na natapos sa Camp Aguinaldo at sa Tagum, Davao del Norte. Okay. Mga 50 actually mga descendants na ito ng mga World War II veterans na nagsilbi sa US Army o sa Philippine Scouts. Ayun. Ayun, tapos meron din kaming mga activities katulad na launching namin sa comic book. No? Ni-launch namin. Ito isang storya ng Pilipina, yung bata pa siya. Although may training siya sa medicine, na tumulong siya sa mga kawal natin at sa US Army na na-wounded. Ginawang comics ng kaanak nila para makwento yung buhay. Maganda yung ganda nun, kwento ng buhay sa niya. makabagong paraan. Oh, ano? yes. Oo. Sige, ito personal question. Every time ipinagdiriwang natin itong Veterans Week, kayo po personally, ano pong pakiramdam na bumabalik po kasi kayo sa kasaysayan saan nakamit natin yung panayaan? So, kasi father ko, veterano, no, naramdaman ko na parang it's a gesture of gratitude natin from a grateful generation. Okay. No, na iigting natin ang pinaglaban nila na sa freedom na tinatamasa natin. Yes. At maganda to kasi dapat talaga hindi natin nalilimutan kung Tama. ano yung mga sakripisyo na ginawa ng ating mga veterano. Ito po, panghuli na lamang po, mensahe niyo na lamang po sa mga veterano and syempre sa mga pamilya po nila. Sa mga veterano, ginagawa namin lahat ng makakaya namin sa amin na capability na tulungan sila, mas lalo na sa end stage ng buhay nila. No, maasa sila na i-ano namin yung mga benefits na dapat para sa kanila. Pati sa mga pamilya na deserving, maasahan nilang susuportan namin sila sa PIBAW. Alright. On that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon. Assistant Secretary Domingo Carbonell Jr. ng Philippine Veterans Affairs Office. Maraming salamat Thank you, po. Thank you, Asek.